Maayong udto mga kapaglaom among mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong Disyembre 6, 2025, amoy hatod ya kaninyo mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaw na kong paglaom uban ng puwersa sa katawhan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan nini nga si Mana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga mga balita. Southern Asia Pacific Division naglunsad og napulo kagabing online series nga Finding Hope isip kulminasyon sa Harvest 2025. AWR Hope Radio Philippines Butuan gipasidunggan sa Commission on Population Development. Og Medical Mission og Evangelistical Series miserbisyo sa komunidad pinaagi sa libreng pag-atiman. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, From My Journey with God to Finding Hope. Usa na usab ka serye matagabi ang atong atangan diin ang Southern Asia Pacific Division maoy naglunsad og napulo kagabing online series nga gitawag Finding Hope isip opisyal nga kulminasyon sa Harvest 2025. Sa matagabi dadon sa programa ang mensahe sa paglaom og kaligon sa pagtuo uban ang tumong nga mas daghan pang pamilya ang maabot sa ebanghelyo. Aniya ang report. Milunsad ang Southern Asian Pacific Division sa napulo kagabiing online series nga Finding Hope niadtong Disyembre 3 nga gipanguluhan ni Pastor Hensley Moroven sa General Conference. Gipasalida kini matagabi alas City sa tanang Hope Channel platform sa Southern Asian Pacific Division. Ang serye maong kulminasyon sa long-term evangelistic initiative nga Harvest 2025 di naghiusa ang mga iglesia ug institusyon sa dibisyon sa misyon, pag-ampo ug outreach sulod sa tibok tuig. Ang Finding Hope nagdapit sa publiko nga sugdan o bag-ohon ang ilang espirituhanong pananaw uban kang Hesus. Aron maabot ang hilit nga mga lugar, nag-abli ang Southern Asian Pacific Division og Hope Centers. Di nagtigom ang komunidad sa pagtanaw bisan walay internet. Ang mga mensahe gihatag usab sa lokal nga pinulungan. Gilauman sa mga lider nga kini pagatigumon magdala og daghang mga kalag ngadto sa pagduol kang Kristo ug sa desisyon sa bautismo. Kini si Aljon Pagasian alang sa Mizpa Live News and Commentary. Dang salamat niya na nga report. Mga higala usa ka pasigarbo nga balita. AWR Hope Radio Philippines Butuan gipasidunggan sa Commission on Population Development. Usa kini kadakong pagila sa ilang padayon nga kampanya sa pagkidukar ug pagpadasig sa katawhan pinaagi sa matinud-anong serbisyo sa radyo ug komunidad. Si Kapaglaom Kim Carmilotis magasaysay sa detalye. Kapaglaom Kim. Ang AWR Hope Radio Philippines nga nahimutang sa Butuan City gipasidunggan sa Population Commission sa Caraga Region didto sa Gateway Hotel ni adtong Nobyembre 28, 2025. Ang maong pagpasidungog miresulta tungod sa dugay na nga partnership sa ahensya ug sa AWR Hope Radio Philippines Butuan alang sa paghatod sa mga kalambuan ngadto sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Ang CPD kon Commission on Population and Development kanhi Population Commission kon POPCOM nahimo ng tipiko kabahin sa AWR Hope Radio Philippines Butuan
usa kita sa giilang mga ligong partners sa maong ahensya sa pagpasibwag sa ilang mga programa ug serbisyo. Mao nga naningkamot ang maong ahensya sa tabang sa ato nga Sibianan nga ang ilang mga programa, serbisyo o kausa dali nga mapakatap ngadto na sa nakadaiyang kalungsuran o masabtan kini sa tanan, labi na sa ato nga mga ginikanan nga ang pagplano sa pamilya dunay dakong kontribusyon sa pagpalambo sa atong ekonomiya. Ang plak sa pagpasidungog gidawat kini ni Pastor Meljo Pipito, ang kasamtangan nga Adventist Media Director sa Northeastern Mindanao Mission. Kini ang ikalima nga award nga nadawat sa AWR Hope Radio Philippines Butuan gikan sa mga ahensya sa atong gobyerno karon tuiga. Ang maong pagpasidungog gitambungan sa nagkalain-laing mga pangulo nga nagrepresentar sa ilang mga syudad, lungsod o probinsya sakop sa Caraga Region. Sila usab midawat og pasidungog gikan sa ahensya sa Commission on Population Development. Gikan dinhi sa stasyonan sa AWR Hope Radio Philippines Butuan, kini si kapaglaom Kim Carmelotes alang sa Mizpa Live News and Commentary. Congratulations, Hope Radio Butuan, ug daghang salamat sa report kapaglaom Kim. Anita sa Bukidnon mga higala, medical mission o evangelical series, miserbisyo sa komunidad pinaagi sa libreng pag-atiman, espirituhanong mensahe o makalingaw nga programa para sa mga bata. Si Kapalam Soyon Park maghatag sa report. The Mountain View College Medical and Dental Mission, conducted in partnership with the Adventist Medical Center Valencia and Saul English Institute Church, and held at Basak Integrated School, Barangay Basak, Lantapan, Bukidnon. Provided free checkups, medicine, dental care, and haircuts to the community. Volunteers delivered efficient and compassionate service to all participants. Just a few days ago and last night, we have an evangelical meeting and also children program. They really welcome us. And we also very close each other. Even though we pass only one day, we feel like we are family in this village. Og niya nakita nato nga ubay-ubay jud ang mga kabataan, mga katawhan, mga almost expected mga 700 ka mga seminarians nga mutambong sa matag gabi alas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So kami nagpanghinaot nga kamo mag-ampo para kanamo o dalaygon ang Ginoo nga sa pagkatapos niini adunay daghang milingkalag nga modul kang Kristo kaisip kadto perso luwas. The seminar featured nightly messages of hope and spiritual renewal, inspiring many attendees. It concluded with a baptism where individuals publicly committed their lives to Christ. Mapasalamaton kaayo nga ang Basak Integrated School usa sa gipili sa SDA mission maoy mahatagan sa ilahang medical mission dinhi sa amoa, so kami mapasalamaton kaayo nga dinhi gid sa amoa giheld. Kini nga mission is dako gikatabang sa amoa sa mga kabataan namo ug sa komunidad tungod kay kini man gihatag nga libre. So Basak is so proud of the SDA mission and medical services. In bringing help and sharing the good news, no differences, no borders, no barriers can hold us back. Gikan dinhi sa Basak, Bukidnon kini si Soyon, alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report kapaglaong Soyon Park. Mga higala sa pagbalik, Lakeview Adventist Academy ug Mountain View College Academy naglunsad sa Youth for Humanity alang sa pag-alagad sa komunidad o mga Adventist Filipino sa Thailand nagkatigom alang sa usa ka pinasahi nga fellowship. Ato usab makauban si Pastor Hishbon Buscato, ang atong Youth Director sa Southern Asia Pacific Division, ug atong kumustahon ang atong mga kaigsuonan sa Thailand Adventist Mission. Diin out of 8,000 ka mga Adventista sa Thailand, 6,000 nini mga Filipino. Atong sayran ang ilang mga programa ug mga inisyatibo sa atong mga kaigsuonan sa Thailand sa pagpadasig sa matag usa. Kini guman pang mga balita nga atong atangan human ining pipila ka mga pahinumdum. Do you feel it? The pressure of the world, the noise,
the uncertainty. In the middle of the chaos, where can you find solid ground? It's time to find a hope that lasts, a hope that helps you thrive. You are invited to Finding Hope, Thriving in the Middle of Uncertainty. Join International Evangelist Hensley Muruven for a special nightly Bible series. For 11 nights, discover answers that bring peace, purpose, and real solutions for your life. Watch the nightly broadcast live starting December 3rd at 7 p.m. Singapore or Manila time. Tune in on Hope Channel platforms or visit findinghope.asia. Don't just survive. Learn to thrive. Your journey to finding hope starts here. Visit findinghope.asia to learn more. Pirahin natin, yung makita mo dyan na parang visible lang. Giyera, labanan, digmaan, marahas, at madugo. Ayos na din, Sad. Si Binwan kami, Sad. Galing kay Actioner, Sad. Papunta sa Philippines Building, Sad. Uber. Nakakabingi, nakakapangilabot. Lantad na lantad ang mga atake. Malinaw na may labanang nagaganap. Pero may isang digmaan na naiiba. Nakakapangilabot ngunit tahimik. Nakakapagod sa bawat atake, nakakaabala, nakakalito, nakakaubos ng pagkatao ang bawat tukso. Nakakapagdulot ng matinding tensyon ang bawat pagkakataon ng pagpili sa wastong moralidad at kabutihan. Totoong laban para ipagtanggol ang sarili, walang bala, walang bomba, walang baril, kundi kakaibang sandata na nagbibigay ng tibay at tatag sa tulong ng Panginoon. Sa bawat laban ay may katapat na sandata at kasuotan para sa kaligtasan. Sa bawat pandaraya, sinturon ng katotohanan ang tanlaban habang suot sa dibdib bilang panangga ang katuwiran.
Magulo at maraming gusot ang daang tatahakin, kaya isuot ninyo sa inyong mga paa ang kahandaan upang dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Mapanganib ang makamundong paglalakbay, kaya gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tandaan, alam ng kalaban ang iyong galaw at ang kanyang mga atake ay sadyang para sa iyo. Palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at ng paghiling sa pamamagitan ng Espiritu, at sa bagay na ito'y maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Naway sa bawat labanan ng bawat segundo ng inyong buhay ay makayanan mong panatilihin ang kasuotang nagtatanggol sa iyong puso at kaluluwa. It is indeed a great reminder kanatong tanan mga kapaglaom. Dalang salamat sa maong pahinumdom. Anita sa atong Education Department, Lakeview Adventist Academy ug Mountain View College Academy naglunsad sa makapadasig nga programa nga Youth for Humanity. Usa ka kalihukan nga nakiusa sa mga kabatanunan alang sa pag-alagad sa komunidad, pinaagi sa kaluoy, pagtabang og tinuray nga serbisyo sa publiko. Aniya ang report. Naghiusa ang Lakeview Adventist Academy ug Mountain View College Academy sa paglunsad sa Youth for Humanity, usa ka outreach program nga nagdala og kaluoy ug pag-alagad sa komunidad. Sa sinangguyan, ang grade 7 to 10 naghatag og prutas ug pan, nag-awit og mga alawiton ug uban pa. Ang ubang mga estudyante nag-ilis og mansanas imbis sigarilyo aron dasigon ang himsog nga pagpili. Niaging simana, ang grades 11 to 10 nagdumala sa cleanup drive, book sharing ug prayer activities. Sa sitio Migtulod, gisugdan usab ang Project Paglaom uban sa suporta sa Farms 2 International, MVC Library ug LGU Department of Agriculture. Naghatag sila og pagbasa, gulayan training ug libre nga vegetable seeds. Nagpasalamat ang eskwelahan sa Ginoo sa kusog ug kalampusan ug nagpadayag nga ang mga estudyante nagbarog isip komunidad sa paglaom. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. Nga talanaon nga atong mga kabatanunan na bansay gayod sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan sa komunidad. Ang salamat niya na nga report. Sa laing bahin mga higala, international vlogger gidaig ang awit sa Hope Channel South Philippines. Ang talagsaong reaksyon nagdalag bag-ong kadaugan sa musika sa Hope Channel. Samtang misangpot kining usa ka positibong feedback gikan sa atong mga viewers. Stunning, great vocals ug amazing arrangement. Usa lamang kini sa mga komentaryo sa YouTube music vlogger nga si Scott Octerlony sa iyang YouTube channel account nga Scott Octerlony Music, human niyang mapaminawan ug gihatagan og reaksyon ang rendition sa Amazing Grace medley sa Hope Channel South Philippines Music of Hope. Padayon ang Hope Channel South Philippines Music of Hope sa pagpaambit sa mensahe sa paglaom pinaagi sa music ministry. Tungod niini, mas dagan pang international viewers ang nakaila sa talento ug ministeryo sa Hope Channel South Philippines. Kini nagpakita nga ang mga awit ug mensahe sa paglaom nakatandog sa mga kasing-kasing bisan pa sa gawas sa nasod.
Gidayeg ni Scott ang Music of Hope dili lamang sa teknikal nga kalidad ug harmony sa mga singers, apan usab ang emosyonal ug espirituhanong epekto sa medley nga nakapatandog og dako sa matag kasing-kasing. Si Scott usa ka content creator gikan sa gawas sa nasud na ilhan sa iyang vocal analysis, song reactions ug pagkamatinud-anon sa paghatag og komentaryo sa musical performances ilabi na sa mga Filipino. Ang kalangitan naghimaya sa maong kadaugan, busa mga igsoon padayon kita sa pagpaningkamot o pagminsay sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga alawiton. Og mga higala, mga Adventist Filipino sa Thailand nagkatigom alang sa usa ka mainiton nga fellowship. Usa ka panagtapok nga puno sa pag-ampo, pagkahiusa ug pagligon sa pagtuo samtang naghiusa. Aniyang live nga report gikan sa Bangkok, Thailand, kauban si Kapaglaom Alali May Gray. Kapaglaom, kamusta man ang atong sitwasyon diha? Pwede ba nimo mahatag og update sa atong gipahigayon nga kalihukan diha sa Thailand? Happy Sabat mga kapaglaom, ani kita karon diri sa Ambassador Hotel, Thailand. Diri gipahigayon ang atong Central Zone 2 International Churches under Thailand Adventist Mission Fellowship. Diri nagatipok ang 37 ka mga churches, 12 ka mga cluster ug naay mga 1,500 people nga nag-attend sa atong event karon. Ug uban nako ang isa ka mga pastor sa Central Zone 2, si Pastor Carlo Diel. Pastor, unsa ang imuhang ma-share sa atong mga kapaglaom karon about ani nga event? Happy Sabat sa tanan. So kani siya nga event no, it's an event nga gipangunahan sa atong division. Tapos nag-connect sila sa atong union diri and then sa atong mission just for the Central Zone 2 International Churches members. Kay actually this is the first time ever nga natipon nato tanan ng mga membro diri sa Central Zone 2, not just the Filipinos but also the international members, and I think we have more than 12 nationalities nga naa diri karon. Handay Pastor no, ang atong mga attendees karon nga Sabado. Praise the Lord. Thank you so much Pastor Carlo. Also, ako ang si Ma'am. Ma'am, unsa atong pangalan na? I am Edelisa Basia. Happy Sabat po sa lahat. Isa siya sa atong attendee diri sa ato ang fellowship karon. Og ma'am, akong pangutana ma'am, kani ang atong event karon, what is the relevance ani atong event karon sa atong ministry o sa atong pagpangalagad usa ka membro sa Iglesia Adventista? Okay, ang fellowship natin ngayon is very relevant sa mga church members of the Seventh-day Adventist because as emphasized this morning, yung RIPS strategy na tinatawag, no, napakaganda ng RIPS strategy na pwedeng gamitin ng bawat mga a member of the church para ma-empower tayo as member of the church to reach out for other people beyond our territory, beyond the place where you are now. So it is a challenge to all of us na hindi sapat po yung uupo lang tayo, makikinig, pero napaka-importante po yung tinatawag natin that we really have to reach out for other people, and then we must also be equipped with the word of the Lord and be able to accept whatever opportunities that will come along our way na pwede nating maabot ang mga tao sa ating palibot. And at the same time, yung prayer na tinatawag for empowerment and guidance and serving with humility. Napaka-importante po to, especially in this place that we are here in Thailand. We know that Buddhism is very dominant in this place. So ano ang magiging strategy na sinasabi ng ating mission ngayon? The only strategy is to reap, okay? And this is importante po yung building relationship with them and then caring for them with the language barrier that we have right now. That is the only thing that we can do for them, to make them see that really we are living just like Christ is living within us. In that way, ma-establish po natin ang relationship, ang caring, and marirealize po nila yung love ni Jesus at magkakaroon po sila ng experience meeting our Savior and having that new life in Christ. Amen and amen. Praise the Lord, ma'am.
We are indeed blessed sa atong event karon nga adlaw no. Ug mao kini ang presko ug maresigon nga balita dinhi sa Ambassador Hotel Bangkok, Central Zone 2 Fellowship og Central Zone 2 Fellowship og kini si inyong kapaglawom Alali Migaray alang sa Mispa Live News and Commentary. Hanggang salamat sa maong update o pwede ba ito mahibalan kung kini nga programa ato ba kini siya ginahimo kada tuig o karon pagiging siya first time nga nahimo diha sa Thailand? Murag natay. kapag lao manalisa nindot kini nga programa. It Murag is. gusto ko mabalaan kung first time pa ba ni o nanapabudtay atangan sa sunod tuig nga mga programa susama nini. I believe sa Dili. kung nadunggan ka ganina kapag laom occur, this is their first time. Dili lalim And ang pagminsay sa Thailand. Thailand kaning gathering sa 37 ka churches, international churches. First time. And also kani also nga fellowship no nalimot ko og ingon nga kani sponsored sa ato ang Southern Asia Pacific Division also. So blessed kayo ang atong makaigsunan sa Thailand. It is. Kay abi nimo kapag laom malili kinsa magyud ang ato do pwede ba ito babalaan ang ato mga resource speakers? Ato ang Pastor Kaderma is our resource speaker. Pastor Heshban. Ang mga pastors nagikan sa SSD. Dalaygo ng Dios. O daghang salamat kayo sa maong update. Katapos ang mensahe kapag laom malili. Salamat mo. Daghang salamat mga kapaglaom og again kini inyong kapaglaom Alali Migaray alang sa Mispa Live News and Commentary. Panalangin ang atong nasinati mga kapaglawom karon diin nagkatapok ang atong mga kaanakan sa Dios. Ang salamat sa report kapaglawom Ali Ligray. Og tungod niini mga higala atong dakong kalipay usab nga makauban ang ating youth director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Heshbon Buscato, ug atong pagaisgutan ang mga lakang sa pagpadasig sa atong mga kaigsuunan. Ilabi na ang atong mga kabatan-unan taliwala nining moderno nga panahon. Aniya si kapaglaom Susunod. og mga higala sa dili pa nato ihatag ang panahon kay kapaglaom Makerday Ham and Pastor Heshbon Buscato at sa pagpadayon Mountain View College og sa laing bahin mga higala blessing og dedication sa Mountain View College Fast Food Alfresco nagpakita sa lig-on nga pagpaningkamot Sa pagpayo. sa pasilidad og naghatag og mas nindot nga mas convenient og mas welcoming nga lugar para sa tanang Mountain View College students. Aniya ang report. Gipaygayon sa Mountain View College ang blessing o dedication sa bagong fast food alfresco, usa ka proyekto nga nagtimaan sa padayong paglambo sa mga pasilidad sa campus ug sa lig-on nga tinguha sa eskwelahan sa pagpaayo sa serbisyo alang sa mga estudyante. Ang bagong alfresco nga lugar gilarawan aron maghatag og komportable, limpyo ug community-centered nga palibot diin ang mga estudyante, faculty ug bisita makapahimulos sa hapsay nga dining experience. Kini nagpakita sa padayon nga pananaw sa Mountain View College sa paghatag og maayong kahimtang sa campus ug pagpalig-on sa kinabuhi sa komunidad. Nagpasalamat ang administrasyon sa tanang nagtinabangay sa paghuman sa proyekto nga gilauman nga mahimong parte sa adlaw-adlaw nga kasinatian sa MVC community samtang kini naglakaw paingon sa dugang kaayuhan ug paglambo. Kini si Fitzgerald Yamit alang sa Mispa Live News and Commentary.
Dagang salamat sa maong report. Og mga higala atong ibalik ang atong MISPA komentarya atong makauban ang atong Youth Director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Heshbon Buscato. Og katong pagaisgutan ang mga lakang sa pagpadasig sa atong mga kaigsunan. Ilabi na ang atong mga kabatanunan, taliwala nining moderno nga panahon. Aniya si Kapaglaom Maker Dayham alang sa MISPA commentary. Okay. Regents Ambassador Hotel. We are more or less 1,300 individuals at convocation today. Big fellowship, so many people participating with their singing groups, with their bands and everything. Grabe yun ni Grande for the first time na hitabo sa Tibuok, Thailand ang reunion o Sabbath gathering sa ating mga Filipino members. And of course, appeal din niya ang other nationalities na international man siya. We have Thais, we have people from India, from Africa, and all parts of the world who belong to the Seventh-day Adventist Church. Salamat Kapaglaom, Pastor Heshbon Buscato. Pastor, mayong hapon diha og happy Sabat. Pwede ba nato may balaan ugod sa gyud ang tumong og tuyo nini nga panagtigom? Yeah, ang atong purpose sa Kapaglaom is to spiritualize all our Filipino members din sa Tibuok, Thailand. Nabalutan speaking of kadasig, basta nimo nga alungon ang kadasig sa mga Pilipino, but this is unique opportunity for them to be even more spiritualized and also nakita nato nga nag-fellowship sila one kahit nag-sound rin kayo ang gathering nga ingunaan ni kadako. Usually, katabot ang atong mga kaigsuonan so other churches and most of the churches dili gyud ingunaan na kadako. Bawas lang siguro sa mga international churches like the one in Bangkok, in BIC. Pero all the rest, so far, this is the biggest. So, good ang feeling, mura siya o mini convention or congress within Thailand in itself. Ang nakita ko nga kaubanan ko, di naman nationalities, but they are very supportive, they understand, and they appreciate the ministry and the fervor of the faith of our Adventist all around the country. Pastor Heshbon, atong naibalaan nga mas daghan ang ato nga Filipino community ni Filipino members niini nga community o gamay lang ang taga-laing nasod o kung taga-Thailand. Unsa man ang ato nga kontribusyon sa mga Filipino community alang sa pagpalambo sa buhat labi ni diha sa Thailand? Yes, kapag kahibalot ang reason why most of our Filipino members from the Philippines came over to Thailand is because they are either teachers or with different technical employments na related. Pero they are giving a big contribution na binigyan sa atong mga schools. And of course, majority of them do not teach in our Adventist institutions. Pero na sila sa mga public. Pero kung imong sutlo ng ilang kadasig, grabe yun. Kung imong tipon kanan, baka yung dito nga buhi ang church sa Thailand because of our Filipino people. Di ba nato may balaan kung unsang pamaagi ang atong ginabuhat alang sa pag-maintain sa nurturing diha sa Thailand? Well, while it is important kapag making nurture nato atong mga kaigsunan, pero in and among themselves, sila yun ni ang source of nurture to other people. Palipay tama kunahuna nga bisagasan ng idutan ng Pilipino, pamita din sila paagi nga makasimba o mahimo kumplito gyud ang Tibuok. Adlaw ipapahulay gikan sa Sabbath school paay mo na sa hapon may sundown worship pa. Siguro dili tayo maintain ang midweek and vespers worship gikan kay busy kayo ang Thailand and the only day nga makaingon ka nga day of rest is Saturday, pero
once our Filipino people are there, makaingon dito nga, grabe yun ang mga kalasa. Now, the nga fellowship karon is part of their nurture to as intention to spiritualize them and to give emphasis that their contribution really matters for the church here that we have in Thailand. Pastor, doon na ba yung mga hagit kabalumi nga dili lalay mapagmensahe sa Thailand? Unsa man nga mga hagit ang atong na sa gubang? Real good ang challenge nato dire gumikan kay naman tayo certain degree of religious freedom, pero dili good kaayo makita nimong free good to exercise mga Christians, but there is that degree of freedom. Kita na to nga pwede rin mo simba, pwede rin mo exercise your faith, but the bigger challenge that we have here is when we begin to do missionary activities and invite people to come to our church. Of course, because this is a predominantly Buddhist country, siguro nga itong opportunities is to do missions among Christians to Christians, pero to do missions to our Buddhist brothers and sisters, that would be another story. And this is where the bigger challenge comes about. So, atong i-foretell ang so far as their ministry is concerned, ang ilang ministry sa mga kabataan, like Pathfinders, Master Guide, big opportunity, pero how to foretell that in a fictitious in the platform of Buddhism, because whether we like it or not, mas bukan pa ang mga Buddhist kaysa mga Christians. O like crime dire, whereas sa Pilipinas, grabe ang criminality. It's because we are Christians, murag na tayo nangasagpa. So that's the challenge that we have. How to fit to the Buddhist background, the Christian faith, and the way we show to them our own characters, which is very much of good quality, because we have, of course, the promise in heaven that we are waiting. Pastor, among nasairan nga first pa lang yun kini nahitabo. Unsay mga lakang humanini? Steps after this, Pastor, what are the steps after this? Our beloved brothers and sisters will go back to their homes and different places of responsibilities, employment, and churches as usual. Pero at least out of this gathering, makapantasig kanila nga naapag-UDI ang buhat ug ang mission in front and ahead of them. So we will be giving them the challenge that while the mission is real and it's a little bit hard in this place, mataingon pagyapon sila nga dili na ang rason nga dili na lang sila mag-participate. They have to exhaust all the possibilities and means aron lang yun na padayon na nato yung pagpahab sa mensahe sa bagong yung bisan pa ng hining series. Katapos ang mensahe, Pastor, alang sa ato ang mga viewers karong hapuna. Salamat kaayo sa Ginoo that we have this privilege to attend. It's very inspiring, and also on the part of all our huge Filipino community and the international church in Thailand. Inspiring sa mga experience nila that our leaders from SSB, from the Union of Southeastern Asia headquarters, and from the mission, Thailand Institute, are all together in support of this event. So I hope na ang atong mga Filipino will even become more emboldened, makita nila nga they do not exist alone even in this faraway country. They can be united. They can always cherish church life in their homeland while they are away from home. And of course, they can still participate in the work and await the soon return of Jesus while they are in the foreign country. So, greetings and blessings to all our viewers. Ang Ginoo, mga kaigsunan, na natag na itong privilege niya sa iyon kayo pagsangyaw sa atong kaugaling lugar. And despite the difficulties that they have in this foreign country, mga kaigsunan, pili nato sayangan ang pribilehiyo nga ayun ba kita magwali sa atong lugar. Ato ginapahimuslan whatever chance and opportunity we have, ato din i-maximize na atong buhat para makabot nato ang uban. We will not wait until it will become difficult like other places, especially in this country. So mga kaigsunan, never waste that opportunity. God bless everyone. May we have the power to pray continually and await the soon return of Jesus wherever we are together in our family. Blessings.
Daang salamat Pastor Hishbon Buscato, ang ato nga Youth Director sa Southern Asia Pacific Division gikan sa Thailand. Sa pagpadayon, Mountain View College Center for Research o REACH naglunsad sa ilang unang research colloquium o sa kapagtigom nga nagpadayag sa mga researchers o stakeholders aron palig-unon ang inobasyon, kahimsog sa panglawas o kayuhan sa komunidad. Atong sayra ng maong kalihukan pinaginini nga report. Malampuson nga gipahigayon sa Mountain View College Center for Research. Pinaagi sa pakigtambayayong sa REACH, ang unang research colloquium nga adunay tema nga Empowering Health, Advancing Equity, Innovation and Community Well-being. Ang maong panagtigom nagpalig-on sa kolaborasyon tali sa mga manunuki-duki og stakeholders ug nipahugot sa pag-ila sa hinungdanong papel sa research sa paglambo sa kahimsog, kaangayan, inobasyon ug kalambuan sa komunidad. Pinaagi sa mga presentasyon ug diskusyon, ang colloquium nakahatag og dakong higayon sa pagtinabangay ug pagbahin sa kahibalo aron mas masabtan ang mga panginahanglanon sa komunidad ug mapalig-on ang mga programa nga nag-atiman sa kahimsog ug kaayuhan sa katawhan. Kini si Shireen Gay Baslot alang sa Mizpal Live News and Commentary. Daang salamat sa mga update ug atong dalaygo ng Dios sa kadasig sa itong mga kapaglaom bisan asa man kita dapit alang sa pagduso sa buhat sa Dios. Kapaglaom occur ang Dagantag atong nakalap ng mga balita karon sa Managaw. dili lang diri sa atong lokal, diri sa national Pilipinas kundi lakip na pod mga international news. Tinod ka na. And in fact, it is really para sa ko happy kayo ko nga ang atong mga kapaglaom nga naa sa layong dapit kanunay nakiglambigit sa gihapon sa buhat sa Ginoo bisan pa man nga layo sila pamilya dili lalim kapaglaom occur. Nakatry na ba ka nga ni adto ka nag-OFW ka kapaglaom occur? Wala pa nato na masulayan pero akong ginaho na kapaglauman sa sitwasyon sa atong mga kaigsuonan sa Thailand nga ang mga tao dito dili mga Christians. Yeah. Unya lisod kay na nimo sila i-twist into Christianity. So dako kay nga challenge gyud sa atong mga kaigsuonan. Pasalamat kita sa programa sa Thailand Adventist Mission. Tungod kay kini mao ni ang nakita nako nga stepping stone sa kining dako nga challenge mo yun ni Pastor Hishbon ganina nga human dito ilang programa moadto sila mga iglesia og ilang i-apply ang ilang mga natun-an adto nga katiguman og abi man gud nimo ang pagmensahe diri sa atwa okay kayo kay siyempre na Christianize naman ang mga tao pero makaingon rata nga murag sayon pero sa diha nga dapit dako kayo nga challenge gyud kapag lauman diri sa dakan tanang aspeto tarog kapag laom occur. Tinod ka na. Labi na gyud ka ng emotional, labi na layo kasi mong pamilya kanang bitaw makaingon ka nga am I still doing good sa akong mission diri sa kalibutan. Makahuna-huna ka kapag laom occur. But God is indeed great and good to all of us. Kay bisan asa pa man kitang dapit kung gamiton ta sa Ginoo, kinahanglan lang gyud ta magpagamit ba kapag laom. Kay pinaagian ng yes lang yun mo dako kaayo ang imong mahimo alang sa buhat sa Ginoo. And kapag laom occur kasamtangan ng atong series Finding Yes, tinod ka na. Nganong kailangan man gyud ta magpangita og paglaom? Nganong man gyud ni kapag laom occur? Kay kabalo ka kapag laom, doon na tayo magkaigsuunan karon nga wala na paglaom. Nakabsan sa paglaom kapag laoman. Una nga ato kini pangitaon pinagi sa paglantaw sa matag gabi sa series. It is a 10-day series, a 10-night series mahuman karong 13. Yes. Mga kapag laom ayon si Piata sa pagtanaw matag gabi ang atong series nga Finding Hope. Kay doon na tayo magkaigsuunan karon nga pinaagi niini sa paglantaw atong ma-share pod sa ilaa. Labi na sa itong magigsunan nga nawad-an o paglaom. O gani, atong invite-on ang atong mga
higala, no? Membro sa pamilya. Dili lang kita sa itong kagulingon, kundi ato po sila invite nga mutan-aw po nini nga series. Kauban nila sa pagpangita Sa paglaom. sa paglaom. Kapaglaw man. Og mao kadto ang atong nakalap nga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Kini bosig soon, Analiza La Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato kadasig o kaligon sa tong pagtuo. Kininyong kapaglaom makardayham sa kanunay. Nagapanghinaot nga mga pulong sa gugma magapatig-ibabaw sa batagusa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puluyanan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.